Kaakibat na marahil ng pagsikat ng isang lugar ang mga pagbabagong maaring mangyari dito. Kaya rito sa Siargao, may ilang hotel na nakikisabay na sa layuning mabawasan ng kalat sa isla. Partikular na ang mga plastic bottles. Sa hotel kung saan kami naka-check-in, tiyak magugustuhan nyo ang view mula sa kanilang beachfront rooms. At magugustuhan nyo rin ang pa-tumbler nila. Perfect bound sa pag-ikot-ikot sa Siargao dahil karamihan sa mga establishment ay may libreng water refill. Pero bakit nga ba dinadayo ng mga turista ang Siargao? First time ko po sa Siargao. Bawat lugar sa Pilipinas may iba't ibang ganda. So may sariling ganda ang Siargao at may sariling na-offer sa bawat turista. Amazing. Beautiful beaches, all kinds of sports, surf here, wakeboarding. It's really, really awesome. Sobrang babait ng tao dito sa Siargao. Kahit may iwan mo yung gamit, wala kang masasabi. Talagang binabalik nila. Yun naman pala eh. Kaya siguro kahit makailang ulit pa kayo, worth it balikan ng mga tourist spots dito. Isa na riyan ang Sugba Blue Lagoon sa bayan ng Del Carmen. Mula sa jump-off point sa Del Carmen, kailangan bumiyahe via pump boat ng 30 minutes papunta sa mismong lagoon. Habang nasa bangka, mapapansin ang mga nagagandahang mangrove na madadaanan. Welcome to the second biggest mangrove system sa buong Pilipinas, Bijeros. Napuntahan na namin ang lagoon noong 2018, pero may mga bago raw dito kaya binisita ulit namin. Masaya ako na nakabalik ako dito sa Sugba Lagoon dahil naalala ko nung last year pagpunta namin dito, wow! Hindi ko first time sa Siargao pero first time ko sa Sugba Lagoon at sabi ko, uy, meron pa pala nito. Pero balita ko, simula noon, dumami na yung mga turista din. Opo. Kasi syempre, may social media, dami na nagpo-post ng pictures, ganyan-ganyan. At balita ko daw na meron daw ko yung ginagawa para mapanatiling yung kagandahan dito. Oo. Bali yung ano dito sir, once a year talaga meron kaming magko-close siya ng isang buwan para lang po para sa rehabilitation, para repair pa. Meron inaayos din po sir yung mga natin board, nililinis. Lahat ng dapat ayusin kasi siya ginagamit siya isang taon eh. Kaya kailangan medyo mag-relax din siya mga 1 month para maayos lahat. So, 1 month every year. Kailan po yan? Mula January to February. February. Okay. So, medyo kahit pa paano off-season. Opo. Para at least yung mga ibang buwan na maraming turista, kahit pa paano kumikita rin kayo. Oo. Okay. So, ano yan? Sinasarada nyo. So, syempre, kahit pa paano, nagpapahinga din yung mismong lagoon. Opo. Tapos doon sa inyo po, ano po yung... Nag-ano rin ano po ba yung kami. kailangan linisin? Unang-una, linis po natin sir yung loob. Binabrush kasi yung floor niya kasi nag-i-slippery siya pag sa katagalan na. Okay. Tapos tinatanggal yung mga medyo sira-sira na. Tapos nilinis din tong mga dagat. Katulad yan sir, yung mga patay na dahon. Tinatanggal lagi yan sir, araw-araw. Tapos yung mga natin, mga paddleboard, yung kayak, nililinis din po. Hindi lang ako ang nakapansin sa pagbabago dito sa lagoon. Maging ang mga turista at ang aking B&B crew, napansin din ang kagandahan ng lagoon. Pumunta ako dito since January 4, 2018. Hanggang ngayon, pabalik-balik ako dito sa Sugba Lagoon. Tapos nakita ko yung changes. Meron mas more on plants na sila. Tapos na repair na nila yung bubong. Tapos pinagbawal na nila yung plastic. Tapos sinasabihan talaga doon sa Del Carmen pa lamang na hindi pwede yung plastics. Para sa akin, nagbago talaga yung Sugba Lagoon. Mas better siya kaysa sa last year. Tapos, mas aware yung mga locals din dito at yung mga tourists. Second time kung bumalik ngayon, the first time, maganda na siya. Surprisingly, after daw nung in-stop nila with a certain period of time yung area for cleanup o para sabi nga nila makahinga yung dagat, nakakatuwa na ang ganda pa rin niya. Nakita ko nga si Kuya Ron na namumulot ng dry na leaves, parang timely, nagpupulot siya. Yung tipong pag may bumagsak, kukunin niya agad. Parang ganun kataas yung initiative nila na ituloy or gawing malinis yung area.
Pagdating po ba ng mga turista na pumupunta dito, meron na po bang limit? Meron bang number na, hanggang dito lang na number of tourists na pwede makapunta dito? Meron na po ba kayong ganun? Sa ngayon sir, wala pa kasi ang style kasi sir dito, ang every tourist bali na sasakay sa isang pambot, maximum 3 hours lang sila mag-stay dito. Maximum 3 hours? 3 hours lang po, tapos babalik na sila para hindi po masyado crowded dito. Kasi every 3 hours, uwi na naman, meron namang iba darating. So every kapag 3 may, hours. yung kanyari may nagre-register dito, medyo umaandar yung oras nila. Opo. So malalaman nyo po na kunyari, ngayon, kakarating lang po namin. Opo. After 3 hours, lalapit po yung mga tao na nagtatrabaho dito, tapos sasabihin, 3 hours na ho kayo. Opo, sasabihin din po. Tsaka yung mga boatman din po, sila naman din Sila siya nagsasabi. na mag 3 hours na po ganun. So pwede nang bumalik. Okay. Para bawas kalat, sa port pa lang ay hindi na pinapayagan ng pagdadala ng mga plastic bottles at pagkain sa lagoon. Buti na lang pwedeng magbaon ng sariling tumblers para sa refill. Sakto lang din ang oras nyo sa lagoon, kaya by the time na magutom kayo kakalangoy, tamang oras lang yon para bumalik na sa bayan. May mga paddleboards at kayak din na marirentahan para malibot ang lagoon. Taon-taon ay plano ng gawin ng isang buwang pagsasara ng lagoon para sa rehabilitation. Parang tao lang ang Sugba Lagoon, no? Kailangan niyang mag-de-stress, kaya ibigay na natin ito sa kanya. Sa loob lang ng ilang taon, mula nung pumunta kami dito, naging mabilis ang pagbabago sa iba't ibang parte ng Siargao. Ngayon, marami yung mga itinatayong mga establishmento rito ngayon. Mas dumami yung sasakyan. Unlike before na parang mostly habal-habal, parang yung local feel. Ngayon medyo marami na yung mga four-wheel drives, mga van.